Hello mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat mga kapatid. Pinagpala tayo ng Diyos dahil makakarinig na naman tayo ng salita niya. Muli niya naman tayong kakausapin ng ating Diyos. Pero bago tayo mag-umpisa, mananalangin po muna tayo. Magsiyuko po tayo. Father God in heaven, aming Diyos na banal, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan o Diyos. Nagpapasalamat kami, Lord God, dahil una ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas po yung aming mga katawan. At binigyan na naman ng isang pagkakataon, Lord, para makapakinig, mag-aral, makapagbasa, makapag-share ng iyong mga salita, Lord. Huli mo po kaming samahan, turuan at gabayan. Buksan mo po yung aming puso at isipan para maintindihan namin ito ng labis, Lord God. At muli mo po akong samahan, turuan, gabayan, Lord, para lahat ng sasabihin ko ay galing lamang sa iyong salita, O Diyos. And I pray din, Lord God, na magkaroon ito ng impact sa aming mga buhay, yung aking mga isi-share ngayong umagang ito. Lord, inaangkin namin ang katagumpayan ng aming gawain ito dahil naniniwala kami, narito ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa matamis at makapangyarihan pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Ako po ay magsishare nga po ng salita ng Diyos, pero unahin ko lang muna yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pa i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, nandito po ako sa Ezekiel, yung aklat ni Ezekiel dito sa chapter 34. At ito po ay may pamagat na ang mga shepherd ng Israel. Ito ay patungkol dun sa mga shepherd, dun sa mga nag-aalaga. Patungkol ito dun sa mga pag-aalaga, kung paano mag-alaga. Siyempre, kasama na dito yung pag-aalaga natin sa ating pamilya at sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos para alagaan, para palakasin, para ilapit dun sa ating Diyos, para sila'y magbalik doon, para kilalanin nilang mabuti ang Diyos, para malaman nila yung mga pangako ng Diyos sa kanilang buhay. Ito yung mga leaders na shepherd na tinatawag, at yung mga nakikinig naman, yung mga sumusunod naman dito ay yung sheep. Dahil tayong lahat ay sheep, alaga tayo ng ating Diyos. At bilang leader na nga, ako naman ay shepherd na rin na pinagkatiwalaan ng Diyos para din mag-alaga, una nga po sa aking pamilya at sa mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa akin para turuan, sharean ng salita ng ating Diyos. At dito nga mga kapatid, sa verse 1, sinabi sa akin ni Lord, tao, pagsabihan mo ang mga leader sa Israel, ako si Lord God, at ito ang message ko sa kanila. Paparusahan ko kayong mga shepherd ng Israel. Sarili nyo lang ang inaalagaan nyo, pero pinabayaan nyo ang mga tupa. Iniinom nyo yung mga gatas nila, sinusuot ang damit na gawa sa balahibo nila, at sabi dito, kinakatay ang malulusog na tupa, pero hindi nyo sila pinapakain, hindi nyo inaalagaan yung mahihina, hindi ginagamot yung mga may sakit, o binibentahan, sabi dito, binibentahan yung mga napilayan. Hindi, sabi dito, ninyo rin binabalik yung mga naliligaw o hinahanap yung mga nawawala, tapos minamaltrato nyo pa sila.
Verse 5, dahil walang shepherd, sabi ganyan, dahil walang shepherd na papunta sila sa iba't ibang, no, dahil walang nag-alaga, sabi dito, napapunta sila sa iba't ibang lugar at nilapan ng mababangis na hayop. Nagpagala-gala ang mga tupa ko sa mga bundok sa mataas na burol at sa iba't ibang parte ng mundo, pero wala man lang humanap sa kanila. Verse 7, ngayon makinig kayo mga shepherd, pakinggan nyo ang message ko. Ako si Lord God, ang Diyos na buhay. Dahil walang shepherd ang mga tupa ko, inatake sila at kinain ng mababangis na hayop. Hindi sila hinahanap ng mga shepherd. Sabi ngayon, hindi sila hinahanap ng mga shepherd ko kasi sarili lang nila ang iniintindi nila at hindi ang mga tupa. Kaya makinig kayo sa akin mga shepherd. Ito ang sinasabi ni Lord God sa inyo. Kalaban ninyo ako. Paparusahan ko kayo sa nangyari sa mga tupa ko at hindi na ako papayag na kayo pa rin ang shepherd nila. Kasi sarili nyo lang ang inaalala nyo. Sabi rito, liligtas ko ang mga tupa ko para hindi ninyo, sabi rito, sila makain. Ito nga yung sabi ko nga kanina, patungkol sa mga alaga, sa mga tupa ng ating Diyos na pinagkatiwala sa atin na alagaan natin, no? Ibalik natin sa Diyos. Pag may nawala, hanapin natin, pagtiyagaan natin. Yan yung ibig sabihin ng ating Diyos. At dito nga po pala, bago ako magpatuloy, dito po ako nagbasa sa ang Biblia Pinoy version po yung aking binasa, no? Dito nga po sa Ezekiel chapter 34 verse 1 hanggang 10 po yung aking nabasa na, at itutuloy ko po yan hanggang dito sa verse 11 hanggang 15 po. So yun nga po, hindi kasi sinabi, di ba sabi nga ng Diyos, hindi nyo binantayan, hindi nyo inalagaan, kinain nyo pa yung mga pagkain nila, yung damit, no, isinuot nyo, yung kanilang mga balahibo. Kumbaga parang wala tayong naging pakialam doon sa mga taong pinagkatiwala sa atin ng ating Diyos. O siguro basta na lang mapakain, na siguro sabihin na natin pinapakain naman, halimbawa, no, pinapakain naman ng pagkain, halimbawa lang, pero yung konti lang talaga, yan tama na sa'yo, isang tinapay. Pagdating naman sa Word of God, siguro, sige, mag-pray ka dyan. Di pa po ako marunong yun. Kaya mo yan, bahala ka dyan. Di ba? Yung parang ganun lang. Minsan, share natin ng salita ng Diyos, yung laging patama sa Kanya. O para sa'yo to. Ito, sabi ni Lord. Ganyan. Parang ganun lang tayo mag-alaga ng tupa na pinagkatiwala sa ating Diyos. Hindi natin inayos. No, pag nawala na, okay, ayaw mo na. Ayaw niya na eh. Dito na lang ako. Eh, may bago naman tayo. Pag nawala na naman, sige, hayaan nyo lang sila. Ayaw nila eh. Hindi na natin hinahanap. Ito yung sinasabi ng Diyos na hindi nyo man lang sila hinanap. Nangalat tuloy sila. Nagpunta sa iba't ibang lugar. Nangawala sila. Pinabayaan nyo sila. Yan ang sinasabi ng Diyos sa atin. Na naging pabaya. Sabi pa nga dito, naging makasarili. Kasi sarili nyo lang ang iniintindi nyo. Sarili nyo lang ang iniisip nyo. Kayo lang ang gustong kumain na kumain. Sila ayaw. Ayaw nyo pakainin. Iniwan nyo sila, pinabayaan nyo sila. No? Ganun ang sinasabi sa atin ng ating Diyos. At dito nga, sabi sa verse 11 hanggang 15, may pamagat ito dito na si Lord ang mabuting shepherd. Ito ang pinasasabi ni Lord God. Ako na mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa mga tupa ko. Kung paano hinanap ng isang shepherd ang mga tupa niyang nawala, hahanapin ko ang mga tupa ko sa mga lugar kung saan sila nagpunta nung madilim at magulong araw na yun. Ililigtas ko sila. Verse 13, iaalis ko sila sa ibang bansa. Pagsasama-samahin ko at ibabalik sa sarili nilang lupain. Aalagaan ko sila sa magandang pastulan, sa mga bundok at ilog ng Israel. Dadalhin ko sila sa masaganang pastulan sa matataas na bundok ng Israel. Pakakainin ko sila doon ng sariwang damo. At sabi dito, mahihiga sila sa magagandang pastulan. At verse 15, ako mismo ang magiging shepherd ng mga tupa ko at
hahanap, sabi dito, ihahanap ko sila ng magagandang pahingahan. Ako si Lord God at ako ang nagsasabi nito. Amen. And amen. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Pagkatapos niya tayong pagsabihan na pabaya, makasarili, sarili nyo lang, iniintindi nyo, ito na sabi ng Diyos. Ako na mismo ang hahanap sa kanila. Diyos mismo ang nagsabi niya. Ako ang hahanap sa kanilang mga naligaw na wala. Dadalhin ko sila sa magandang pastulan, kakain sila ng sariwang damo. Ako ang magtuturo sa kanila. Makakapagpahinga sila sa magandang lugar. Sabi ganyan. Kumbaga, naging tamad ang mga shepherd, naging pabaya at makasarili ang mga shepherd. Kaya sabi ni Lord, ako na lang, huwag na kayo. Tamad naman kayo, pabaya naman kayo, makasarili naman kayo. Kaya ako na ang mag-aalaga sa kanila. Dahil siya naman talaga ang shepherd ng lahat ng tao. Siya ang tagapangalaga, di ba? Sa kanya lumalapit ang mga tao. So siya na lang daw. Dito sinasabi rin sa atin, even our family, dapat talagang alagaan natin ng mabuti. Kasi nga, sila ang ating first ministry. Sila yung dapat inaalagaan nating mabuti na mapalapit at huwag mapahiwalay sa ating Diyos. Tapos yung mga tao sa ating ministry na pinagkatiwala sa atin, na binibigay sa atin, sila naman yung ating mga dapat din alagaan. At hayagan, sharean, turuan ng salita ng ating Diyos. Ngayon sabi ni Lord, ayaw nyo eh. Ako na lang ang hahanap sa kanila. Yun ang sinasabi sa atin ngayon na umpisa pa lang, maging matyaga. At palagi tayong hihingi ng tulong sa ating Diyos na huwag tayong pabayaan. Kasi may mga pinagkatiwala sa atin. Unang-una na yung pamilya natin, binigay niya yan sa atin. Hindi yan aksidenteng pamilya natin. Sila ang pinagkaloob ng Diyos na maging pamilya natin para alagaan, mahalin. Hindi para pabayaan. Hindi para maging palaboy lang sila. Kung saan lang mapunta, kung ano lang yung gagawin, ayaw mo na. Gusto nila yan eh. Hindi dapat tayo maging ganun. Kasi pamilya sila na binigay sa atin ng Diyos. Ganon din yung mga taong pinagkatiwala sa atin para sharean ng salita ng Diyos. Pagtiyagaan natin, laging ipag-pray. Kung matigas ang ulo, ipag-pray. Sharean pa rin, huwag magsasawa. Dahil baka sabihin ni Lord sa akin o sa atin, o sige na, kung ayaw mo, di wag na, ako na lang ang bahala. Makasarili ka naman eh. Tamad ka naman eh. Diba? Sakit nun. So, maging matyaga tayo at palaging mananalangin talaga. Palaging hihingi ng tulong na maging masipag, matyaga, laging maging mapagmahal tayo, mapagkumbaba sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa. Huwag tayong mamimili, mga kapatid. Hindi pwede nating sabihin dito lang kasi ito mabait, ito nagbibigay, yung isa hindi pwede yun. Dahil sa Diyos pantay-pantay tayo, dapat ganun din ang tingin natin sa ating kapwa, ang maging pantay-pantay. Hirap man yan, mayaman man yan, di man nakapagtapos ng pag-aaral yan, pantay-pantay dapat ang tingin natin. Kung gaano mo minahal ang iyong sarili, mahalin din natin ang ating kapwa. At yan ang inuutos sa atin ng ating Diyos. Yan ang sinabi ng Panginoon Jesus, mahalin mo ang Diyos mong, ang Diyos ng buong puso at kaluluwa, buong lakas. At ganun din naman ang iyong kapwa. Mahalin mo siya ng kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yan ang tinuturo sa atin. Huwag tayong maging pabaya. Huwag tayong maging makasarili. Yan ang tinuturo sa atin. Kundi magmahal tayo ng tapat. Magpakumbaba tayo. Tumulong tayo sa abot ng ating makakaya. At huwag tayong magsasawa na tumulong sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa. At huwag din tayong titigil na manalangin at humingi ng tulong ng gabay, proteksyon sa ating Diyos. Yan po yung aking sharing ngayon dito sa Ezekiel chapter 34 verse 1 hanggang 15 po yung aking share sa inyo ngayong umaga. I pray na marami po tayong natutunan sa umagang na naman to na pinagkaloob ng Diyos sa atin para makinig, mag-aral ng kanyang salita. Una, siyempre,
pasalamatan natin ang ating Diyos dahil siya talaga ang may kagustuhan nito. At hindi aksidente na nandyan kayo para makinig ng salita ng ating Diyos. Tayo po ay muling mananalangin. Pagpapasalamat natin itong pagtutuwid sa atin ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, muli ka namin sinasamba, O Diyos. Tunay na napakabuti mo sa lahat ng tao. Dahil lahat ng tao, Lord, ay palaging tinuturuan para sumunod sa iyo, para makinig sa iyong salita, para maging maayos ang buhay, maging mabuti ang pamumuhay, Lord. Maraming salamat. Lord, sa pagkakataong ito, tinuturuan mo ang iyong mga shepherd na tunay na maglingkod sa iyo. Tunay na mag-alaga ng mga taong ipinagkatiwala mo po sa amin. Unang-una na sa aming pamilya, na alagaan namin mabuti, tulungan, samahan, proteksyonan, at huwag pabayaan. Ganun din sa mga kaluluwa, sa mga taong ipinagkaloob mo sa amin, para magbalik loob sila sa iyo. Para turuan ng iyong mga salita, Lord. Para turuan din silang maging mabuti ang kanilang buhay, Lord. Lord, maraming salamat sa iyong salita ngayong umagang ito. I pray, Lord, na ang aming mga narinig ngayon sa iyong salita, maisabuhay ko, maisabuhay namin, at maishare ko at maishare namin sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Sa inyong tulong, Lord, umaasa kami na magagawa namin ito dahil kasama ka namin. Magtatagumpay po kami. In Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat, Lord. Lord, I pray na turuan mo po kami na laging maglingkod sa iyo ng tama, maayos at tapat. At lagi mo pong dagdagan, Lord, yung aming pananampalataya sa iyo, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, salamat. Salamat sa aming mga natutunan. At salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po. Dahil muli mo po kaming sinamahan, tinuruan at ginabayan. Lord, nagpapasalamat din po ako sa lahat ng biyaya araw-araw sa amin na ipinagkakaloob mo po. Lalo-lalo na yung kapatawaran na ibinibigay mo po sa lahat ng tao. Dahil kami makasalanan, O Diyos. Patawarin mo po kami lahat. Patawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawad po. At muli, Lord, nagpapasalamat po ako sa kalakasan na ipinagkakaloob mo sa amin lahat, sa kagalingan, sa lahat ng may sakit at karamdaman, dahil bibigyan niyo po sila ng chance pa na maging maayos, masaya, masagana at tagumpay ang buhay. At I pray na ang kanilang buhay ay ipaglingkod nila sa iyo. In Jesus' name, salamat sa pagkain na ipinagkakaloob mo sa lahat ng tao, sa amin lahat, Lord, upang maging kalakasan namin ito. Salamat sa kaayusan ng buhay. Salamat sa aming pamilya. Salamat dahil magiging maayos ang bawat bansa, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lalo-lalo na po ang iyong bansang Israel na iyong pinili. Magiging maayos, masaya, masagana, payapa at tagumpay na ang kanilang buhay. Dahil tinulungan mo na po sila. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord, for all the blessings, guidance, and protection po sa aming lahat. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Lord. Dahil ang lahat ng nakinig ng iyong salita ngayong umagang ito ay iyong pinagpala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Narinig ng Diyos ang ating panalangin, kaya i-claim nyo na. I-claim nyo na. Natatanggapin nyo na ang inyong pinanalangin. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.